Sa Poland, nahuli na ang mga sangkot sa sabotahe ng tren. Naglabas ng opisyal na paratang ang prosecution ng Poland laban sa dalawang mamamayan ng Ukraine sa pagsasagawa ng mga gawaing sabotahe na may teroristang katangian sa utos ng Russia na nakatakas na papuntang Belarus. Nagpasya ang Poland na isara ang huling konsulado ng Russia sa Gdansk matapos ang dalawang sabotahe sa riles ng tren sa pagitan ng Lublin at Warsaw. Sa ngayon, opisyal nang humingi ng tulong ang mga autoridad ng Poland sa Estados Unidos para sa investigasyon ng sabotahe. Kapansin-pansin na mas pinaigting ng mga Ruso ang kanilang probokasyon. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng mga paliparan sa Rzeszów at Lublin, silangang Poland, dahil sa pinagsamang pag-atake ng Russia sa himpapawid sa Ukraine na nakatuon sa kanlurang rehiyon. Samantala, sa European Union ngayon ay ipinakilala ang tinatawag na Military Schengen. Ito ay isang programa na nakatuon sa pagbuo ng military logistics sa buong Europa. Layunin nitong mapabilis ng husto ang paglipat ng mga tropa mula sa buong Europa papunta sa mga hangganan ng Rusya. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Bukod pa rito, hinihiling ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating dahil sa YouTube ay medyo nahuhuli ang paglabas ng mga ito. Bukod pa rito, kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o pagiging bayad na sponsor. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya ngayon, sa Poland, opisyal na inakusahan ng prosekusyon ang dalawang mamamayan ng Ukraine, sina Alexander K., ng pagsasagawa ng mga sabotahe na may teroristang katangian sa utos ng Russia. At Evgeny Una, na nasa Belarus ngayon. Magbibigay ako ng CP mula sa prokurador. Noong Lunes, sinimulan namin ang investigasyon at nakakuha kami ng mga ebidensya na nagpapakita na ang mga may sala ay dalawang mamamayan ng Ukraine, sina Alexander K. at Evgeny Una, na kasalukuyang nasa teritoryo ng Belarus. Nagpasya ang prosekusyon na sampahan sila ng kaso sa paggawa ng mga gawaing sabotahe na may teroristang katangian sa utos ng Russian Federation. Hindi na aresto ang mga pinaghihinalaang Ukrainyano kaya walang prosesong naisagawa sa kanila. Nang ginawa nila, ngayon pareho silang nahaharap sa habambuhay na kulong. Sa Poland, sinabi nilang hihilingin nila ang extradition mula Belarus. Binigyang diin ng piskal na may iba pang naaresto kaugnay ng kaso, ngunit di pa sila nasampahan ng kaso. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Internal Affairs ng Poland na si Karolina Galecka na ito ay may kaugnayan sa mga sabotahe sa riles ng tren. Quote, "Patuloy ang masinsinang mga operatibong, paniktik at investigatibong aksyon kabilang ang mga pag-aresto at pagbibigay ng seguridad at pagsusuri ng mga ebidensya." Sinabi rin ng kinatawan ng ministro na tagapag-ugnay ng mga espesyal na serbisyo ng Poland, si Jacek Dobczynski, na may ilang tao nang naaresto kaugnay ng insidente. At ayon sa kanya, tinutukoy pa ang papel ng mga individual sa teroristang aktong ito. Kaya tiyak na may mga bagong detalye pa tayong malalaman sa mga susunod na araw. Ngunit ngayon pa lang, alam na natin na sa makatuwid. Sa huli, bilang tugon sa sabotahe ng Russia, nagpasya ang Poland na isara ang konsulado ng Russia sa Gdansk, ang huling gumagana sa bansa matapos ang dalawang sabotahe sa riles ng tren sa pagitan ng Lublin at Warsaw. Bagaman ang pahayag ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski ay ganito ang itsura. Nagpasya akong bawiin ang pahintulot sa operasyon ng huling konsulado ng Russia sa Gdansk. Ipapaabot ito sa Russia sa pamamagitan ng opisyal na nota sa susunod na oras. Hindi namin planong putulin ang ugnayang diplomatiko sa Russia, kahit ginagawa ito ng ibang bansa matapos ang terorismo o sabotahe. Madalas nang binalaan ng Warsaw ang Moscow na kung may atake laban sa Poland, tutugon sila sa pamamagitan ng higit pang pagbabawas ng diplomatiko at konsular na presensya sa bansa. Hindi tumigil ang Russia sa mga pagtatangka, bagkus lalo pa itong pinaigting.
Ang mga kaaway ng ating bansa ay hindi ang mga opisyal ng European Union, hindi ang mga Ukrainian, at hindi rin ang pamahalaan ng Poland, kundi ang mga nagpapadala ng mga saboteur sa Poland. Sinasadyang mag-recruit ng Russia ng mga may pasaporte para sa ganitong gawain. Ibig sabihin, inuuna muna nilang hanapin ang mga Ukrainian na papayag bago nila i-recruit. Dahil sa ganitong paraan, pwedeng gumawa ng propaganda na ang mga Ukrainian ang may kasalanan sa lahat ng sabotahe sa Poland. At dahil dito, mas lalo pang mapapalala ang galit ng mga Polish laban sa mga Ukrainian. Inamin ngayon ni punong ministro ng Poland, Donald Tusk, ang tungkol dito. Ayon sa kanya, layunin ng Russia na palakasin ang anti-Ukrainian na damdamin sa Poland. Binanggit ni Tusk na layunin ng Russia na magdulot ng kaguluhan, takot at palakasin ang anti-Ukrainian na damdamin. Narito ang sipi ni Donald Tusk. Lalo itong delikado sa mga bansang tulad ng Poland, kung saan marami na tayong pasanin dahil mahigit 1 milyong Ukrainian na mga refugee ang nasa Poland. Kaya, dahil sa malinaw na dahilan, mas madaling udyukan ang anti-Ukrainian na damdamin. Mahalagang tandaan na ngayong araw ay nag-usap sina Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at punong ministro Donald Tusk ng Poland. Nagkasundo ang dalawa na bumuo ng Ukrainian-Polish na grupo para mag-imbestiga at pigilan ang susunod na sabotahe. CP, tugma ang impormasyon natin. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa bakas ng Russia sa likod nito. Walang interes dito kundi ang mga Ruso. Bukas ang Ukraina makipagtulungan at magbahagi ng impormasyon sa Polonya. Nagkasundo kaming bumuo ng Ukrainian-Polish na grupo para maiwasan ang ganitong sitwasyon mula sa Russia sa hinaharap. Pinapahalagahan namin ang tulong ng Polonya at handa kaming makipagtulungan para protektahan ang buhay at labanan ang anumang sabotahe at hamon. Kasabay nito, alam natin na humingi ng tulong ang Polonya sa Estados Unidos ngayon para imbestigahan ang mga sabotahe sa riles ng tren at naitatag na ang mga kaukulang kontak para dito. Kinumpirma ng ilang media source sa Polonya na tinalakay na ng Intelligence Service ng Polonya at Amerika ang dalawang insidente sa riles ng tren sa pagitan ng Warsaw at Lublin noong nakaraang weekend. Itinuturing na ng Polonya bilang sabotahe na may kaugnayan sa Russia. At sa ganitong konteksto, mahalagang banggitin na ngayong araw ay inaprubahan ng kolehiyo ng European Commission ang panukala para sa pagpapabuti ng military mobility sa European Union upang mapadali ang mabilis na paggalaw at walang hadlang na paglipat ng mga tropa, kagamitan, at mga kagamitang militar at ng lahat ng kagamitan sa Europa para maintindihan kung bakit ito mahalaga sa Europa, sa European Commission, ngayong araw sa European Commission. Makaraan sa kanilang teritoryo ng 45 araw, narito ang sipi mula kay Kaja Kallas. Matapos ang 11 taon mula sa aneksyon ng Russia sa Crimea, hindi na ito sapat. Nahanap na ng European Defense Agency ang solusyon para pag-isahin ang proseso sa pagtawid ng hangganan, kasama ang adwana at patakaran sa delikadong kargamento. Nag-aalok kami ng bagong pan-European na mekanismo para sa mga emerhensya na nagpapahintulot sa mga miyembrong estado na luwagan ang mga patakaran kapag kailangang mabilis na ilipat ang mga sandatahang lakas sa mga hangganan. Iminumungkahi naming magtalaga ng pambansang tagapag-ugnay ng transportasyong militar sa bawat lungsod. Sa wakas, napansin na rin sa Europa ang issue ng militar na mobilidad. At tungkol dyan, may hiwalay akong episode dahil magulo talaga ang usaping yan. At totoo, kailangan talaga ng 45 araw para mailipat ang mga tangke. Halimbawa, mula sa gitna o kanlurang bahagi ng Europa papunta sa silangang bahagi, 45 araw. Noong panahong iyon, posibleng masakop na ng Rusya ang buong Baltics. Kaya, dito ko muna tatapusin ang usapan. Ilagay ang opinyon at conclusion sa mga komento sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Ako ang gumawa ng mga subtitle.